Nakakatuwa pong makita at tayo po ay nakapakarami po muli natin. Tayo patuloy natin, di ba? Dahil maganda po, marami tayo at marami tayong nai-introduce. Na-introduce natin si Lord sa maraming mga kababayan natin. So ngayon po, tayo po ay nagpapatuloy sa ating series. Ano ba yun? Naalala nyo ba? The Overlook o Lessons from the Lives of the Unnoticed. Kung naalala nyo yung ating story last week, sino yung pinag-aralan natin? Si Simon na taga Cyrene. So napaka-simple lamang niya, dumaan lamang siya, yung story niya. Yun lang yung alam natin na background niya, bumuhat siya ng krus ni Jesus. Pero merong malalim na hamon sa atin ngayon. At ito, familiar na tayo dito sa ating pag-aaralan natin. So ito po, marahil ay familiar kayo. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Yan. Tingnan natin yung malalim na hamon sa atin dito ng bata na may dala ng 5 tinapay at 2 isda. At alam na natin kung ano yung naging resulta nito, kung paano yung himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus dito. Ilan yung pinakain? 5,000. Kasi 2 beses kasi yun. Yung isa naman, 4,000 naman yung isa. Pero ito yung 5,000 yung pinakain. Mga lalaki lang yon. So, para ho simula ng ating pag-aaral, so tayo pong lahat ay tumayo in respect sa salita ng Diyos. Basahin natin itong isang verse lang sa John chapter 6, verse 9. 1, 2, 3, go. Meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? So, simpleng-simple lamang po. Yan lamang po yung instance na lumitaw yung bata. Pero ano po yung hamon sa atin? Magpo-focus tayo dito sa sa ginawa ng bata. Alam na natin, si Lord Jesus Christ, kaya niyang gumawa ng himala. Walang imposible sa Kanya. At kahit yung mga bagay na napakahirap sa atin, lahat ay madali po sa Panginoong Diyos. So ngayon, titignan naman natin dito yung ginawa ng bata. At tingnan natin yung sarili natin tulad ng batang ito. Na tayo ay kaya ding gamitin ng Panginoon para makagawa ng kamanghamanghang bagay. Ang Diyos ay gagamitin tayo, kaya tayong gamitin ng Diyos kahit gaano kasimple yung ginawa natin. At ito po yung matututunan dito sa buhay or yung deed na ginawa ng bata. And let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy, Lord God, na pagtuturo sa amin ngayon, Panginoong Diyos. I pray, Lord God, na turuan niyo po kami, o Banal na Espiritu, habang kami, Panginoon, ay inaaral, Panginoon, ang ginawa ng batang ito, Panginoon, na hindi namin kilala, hindi nabanggit ang pangalan, Panginoong Diyos, pero yung kanyang ginawa, Panginoon, ay umaalingaw-ngaw, Panginoon, nababasa namin, Panginoong Diyos. Kaya Lord God, anuman hamon sa amin nito, Panginoon, ay amin pong itong maisagawa, Panginoong Diyos, maisabuhay, at itong halimbawa ng batang ito, Panginoon, ay matularan namin. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And pinapaalis ko lang po yung giniginawa ko, ginawin ako eh. Actually po sa bahay, ako yung nakakumot. Sila bahala yun kung ayaw niyo magkumot. So, ginawin po tayo. Wala akong masyadong pat sa katawan eh. But anyway, so the boy with 5 loaves. So para mas maintindihan natin ang story natin, allow me to read muna sa verse 1. Mas maganda kasi alam natin yung context nito. So try natin bilisan. So sabi dito, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. So ano po yung pinanggalingan nito? Sa chapter 5, gumawa ng himala si Jesus Christ sa Bethesda, di ba? Yung inaalog yung tubig. Tapos gumaling. So yung background dito, galing siya ng Jerusalem. So para may idea lang tayo. So ipapakita ko lang po ito para makita natin na ang Bible po ay hindi po katang-isip. Sa katunayan, ginoogle map natin yung lugar na ito. So ito po yung itsura niya. Galing po si Jesus Christ dito sa Bethesda, sa Bethlehem, o Jerusalem. Nakikita nyo naman po, no? Tapos umakyat siya doon sa Tiberias, paakit ng Nazareth. So yan po yung ayan po ay yung mapa po ngayon yan. So kinuha natin kahapon sa Google Map. So makikita natin ang Biblia ay totoo pong nangyari at hindi po yan inimbento lang yung mga pangalan ng lawa, pangalan ng lugar. So ang layo ng nilakbay. Papunta sila doon.
So ito po yung mga itsura niya. So ang ganda ng itsura niya, no? So lawa siya. Tapos bibilisan ko na lamang po, no? Sa verse 2, sabi dito, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Natural po, kahit po dito sa Pilipinas. Ewan ko lang ngayong panahon na ito, no? Nung 90s, marami pong faith healers eh. Marami pa rin bang faith healers ngayon? Di ba, meron pumupunta sila ng Baguio. Tapos sa Maynila din meron. Iba't ibang lugar. Di ba, kung gusto mong mabuntis, pupunta ka ng Ubando, Bulacan, sasayaw ka ng ano ba tawag doon? Pandango ba yun? Di ba, sasayaw ka doon para daw mabuntis, ganyan. So, pag kailangan mo ng himala, so yung mga tao, kung saan, kasi, ang dami hong mga may sakit, di ba? Makita lang natin sa ospital, pag emergency, minsan nga, emergency ka na nga, duguhan ka na nga, hindi ka pa maasikaso eh. So, napakaraming may sakit kahit sa panahon natin. At minsan, ng mga tao, natural, kung makita nila merong isang kayang magpagaling na hindi ka gagastos, susundan ng tao. At dito, si Lord Jesus Christ, talaga nasaksiyan na nila, nakita na nila, napakaraming napagaling. Kaya just imagine, at later on makikita natin, so nasabi na natin kanina, 5,000 mga lalaki lamang. And usually, pag mayroong mga ganitong event, mga spiritual, religious event, ano ba yung mas marami? Babae, lalaki? Babae, di ba? Doon nabilang. Di ko alam kung paano nila nabilang. Siguro estimation. Pero 5,000 lalaki yung kasama, wala pa yung mga babae, wala pa yung mga bata. So ngayon, tingnan natin again, diretso tayo. Verse 3, umakyat si Jesus sa bundok, kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Pag sinasabi nating bundok dito, no, it's just like a hill. Parang dito sa Angon, no? Diba? So, kasi imagination natin ng bundok, parang Mount Apo, Mount Everest. Pero, kung makikita natin sa ibang version, ang gamit dito is hillside. So, sa Tagalog ng hill ay burol. Yung pinakamalapit dito sa Pilipinas, di ba, yung Chocolate Hills. Ganun yung itsura niya. Ay, may mga taga-Bohol pala dito. So, ako, bata pa ako napunta ng Bohol, baby pa eh. So ganito itsura niya, no? Ang pinaniniwalaan, kasi ito lang yung nag-iisang hill. So yun po yung lawa. Yung kanina, pinalit lang natin kanina. And yung kulay pula na yun, pinaniniwalaan na dun daw siya pumunta. So maaring dito si Jesus Christ, nasa baba. Siyempre, shortcut yan. Sumakay sila ng bangka. And then, so yun yung pinaniniwalaan. Kasi hindi binanggit kung anong pangalan ng lugar, pero yan lang daw yung malapit na merong hill or bundok. So makikita natin yung itsura. Posible, no? Kita natin yung itsura. Pwedeng magpaupo ng taglilimang, yung di ba nagpaupo ng 50-50 dyan na mga tao. Tapos pinakain ni Jesus Christ dyan, di ba, ng tinapay. Dumami yung tinapay, dumami yung isda. So makikita natin yung lugar. Posible na ito ngayon yung lugar. So bagamat hindi po verified, pero ito yung pinaniniwalaan ng mga scholars na gumawa ng himala, si Lord Jesus Christ. At makita naman natin itsura. Flat yung surface. And then, verse 4, noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. So ano po yung Pasko? Ito po ay sa English ay Passover. So ito na yung linggo na inaalala nila yung ginawa ng Diyos nung panahon ni Moses. Ano yung ginawa ni Moses? Nung panahon ni Moses, di ba, yung lahat ng mga Egyptians, ng mga lalaki, panganay, ay namatay. Pero yung mga panganay ng mga Israelites ay hindi naapektuhan, maglalagay sila ng dugo sa hamba ng pintuan. Yun yung story nun. Ano yung katuparan yun sa New Testament? Ang simbolismo nun, si Lord Jesus Christ yung dugo. Yung sakripisyo niya, yung magliligtas sa atin. So yun yung spiritual na fulfillment naman nun. At ito rin yung pinanggalingan ng ating komunyon, yung Pasko. Diba? Nung huling gabi ni Jesus Christ, nag-celebrate sila ng Pasko. Sinabi ni Jesus Christ, ito ang aking katawan na mapapako sa krus para sa inyong kasalanan. Ito ang aking dugo na simbolismo ng wine bilang covenant, bagong tipan, sabi ni Lord Jesus Christ. So yung Pasko, yun yung background niyan. So next, sabi dito sa verse 5, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Binigyan ng problema ni Lord yung kanyang mga apostol. At dito ang tinawag niya si Felipe.
At napakahirap po nito. Kung kayo po si Felipe, ilagay niyo po yung lugar niyo sa lugar ni Felipe. Ano kaya ang magiging reaction niyo dito? Bagamat alam na nila gumagawa ng himala si Lord Jesus Christ. Pero this is something na hindi pa rin maaabot ng isip ng tao. Sa katunayan, ito yung sagot niya. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Para magkaroon tayo ng idea, ang isang salaping pilak o isang denari, ang katumbas po niyan ay isang araw na sweldo. So, ibig sabihin, kung merong 365 days, kung magtatrabaho ka ng 365 days, pero usually ilang araw lang ba? Kasi usually wala kang pasok ng linggo. Yung iba naman walang pasok ng Saturday. Di ko alam kung ilang araw yung pasok ng mga ordinaryong empleyado. Pero 200 days na sweldo, yun ang ibig sabihin yan. At kung kukompute natin, kaninang umaga, tinry ko i-compute. Sabi, ang minimum daw na sweldo sa Pilipinas, yung pinakamababa, minimum 658. Tama po ba? 658 pesos. Times 200, 131,000 pesos ang katumbas niya ngayon. Kung gagamitin natin yung minimum wage. Maliban na lang kung ang sweldo nyo ay di ba? Pang mga virtual assistant, mga malaki-laki yan. Per oras ang sweldo dyan eh. So, 131,000 for 5,000 people at higit pa. So, tinataya mga 20,000 people yung nandoon, hindi pa kakasya. Sa atin, minsan, tama ba, mahirap pagkasya nyo, 131,000 na pesos sa napakaraming tao kasi tinapay pa yun, tinapay at isda. Lalo na po ngayon, napakalaki na po ng presyo ng gasolina. Mga riders, mga drivers, kamusta po ang ating mga sasakyan? Ang hirap na mag-full tank, Pagka tataas na, pag alam natin tataas kinabukasan, mga sigurado nakapila na yan sa gasolinahan. Kasi tataas daw ng 10 piso eh. But anyway, so tapos dito, tuloy natin sa verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. So ito na yung kanyang reaction. Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? So meron tanong subalit sasapat kaya ito? Malinaw na, hindi sasapat. It was just an expression of doubt. Di ba minsan sa atin na na alam na natin yung sagot na hindi sasapat, pero napapatanong pa rin tayo, kakasya kaya to? Maraming bills, maraming bayad utang. Di ba ito yung literal na karanasan nating mga ordinaryong mga Pilipino, na yung sweldo mo dumadaan lang talaga sa kamay mo kasi hindi mo pa na tatanggap yung sweldo mo, marami ka ng utang, mga ganyan. Ito minsan napapatanong tayo, sasapat kaya ito? Alam nating hindi. Pero ito, tulad nila, ganun din yung expression of doubt, expression of question. Lord, sasapat ba ito? Siyempre, alam natin, sasapat ba yun sa 5,000 people? 5 tinapay at 2 isda. Pero alam na po natin ang sagot doon. Sumapat po yun at may sobra pa. But then again, ang sabi nga po natin, tignan natin ng highlight dito, yung ginawa ng bata. Kasi tayo ay katulad ng bata. Na simple act lamang, simple deed, pero we can do great things. Pwede tayong gamitin ng Panginoong Diyos. Kaya tignan po natin ang mga aral na mapupulot mula sa ginawa ng bata. At pasensya na po, medyo mahaba-haba po yung outline nito. So, para lang mas maintindihan natin yung yung idea, yung buong nilalaman nito. So, unang-una pong hamon at aral na ipinapakita sa atin dito. 1, 2, 3, go! Hindi man mapansin ng marami ang ginawa mo, nakikita at pinahahalagahan naman ng Diyos ang lahat ng iyon. Totoo po yun. Ang ginawa po ng bata, bagamat marami na nating beses na ito ay naipipreach, pero kung titignan po natin, bibigyan natin i-analyze natin yung story. Halos hindi po na-recognize yung bata, except kay John. So again, ang sa unang-una, hindi man lang nabanggit ang pangalan ng bata. Naalala niyo yung last week, sino yung pinag-aralan natin? Si Simon. Nabanggit ang pangalan niya doon sa 3 Gospels.
Tapos, sa isang gospel, nabanggit pa yung pangalan, yung kay Mark, nabanggit yung pangalan ng mga anak niya. Ano pangalan ng anak niya? Si Alejandro at si Rufo. Pero itong bata na ito, hindi man lang nabanggit. Batang lalaki. Hindi nabanggit ng pangalan, hindi na nabanggit kahit pangalan lamang nanay eh. Kahit pangalan lamang ng tatay, mga kapatid, o taga saan siya, hindi ho nabanggit. Sa katunayan, ito pa po yung pangalawa. Basahin natin yung 1, 2, 3, go. Hindi man lang nabanggit ang bata mismo. Totoo po yan. Sa tatlong gospels, apat na gospel lahat yan eh. Kay John lamang siya lumitaw na may bata. Pero sa tatlo, kung babasahin natin, hindi ho nabanggit yung pangalan ng bata eh. Sabi dito, sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Kung iintindihin natin, pwede nating i-interpret na yung tinapay at 2 isda ay galing sa mga disipulo. Kasi hindi nabanggit yung bata. Ayon to sa sulat ni Mateo. Pareho lang pong story to, no? Parehong story lang to. Pero iba yung approach nila. Tapos dito, sa Marcos 6:38, ilan ang dala ninyong tinapay? Tanong ni Jesus Christ. Tingnan nga ninyo, utos niya. Pagkatapos, tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. 5 po at 2 isda. Again, wala na naman yung pangalan ng bata. Napang titignan natin, parang ang may dala ng tinapay dito, yung mga apostol o mga disipulo. Again, sa last Luke 9:13, ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? So makikita ho natin, sa tatlong gospels, hindi lumitaw yung bata. Kung titignan natin yung analyzation, kung pagbabati-batiin natin, although hindi naman natin sila dapat pag-awayin eh. Parang mas angat dito yung tatlo kasi tatlo sila nagsasabi, walang bata eh. Although lahat po sila ay complementing sila eh. Hindi ho natin pwedeng sabihin na hindi totoo ito hindi totoo. Lahat po yan totoo. Iba-iba lamang sila ng pamamaraan ng pagkikwento. Pero ang point po natin dito, may mga pagkakataon po na yung mga ginagawa natin, minsan hindi po nakikita, hindi na-appreciate. Pero nakikita po ng Diyos. So makikita natin, di ba? Kay John lamang siya lumitaw, yung batang lalaki. Yung tatlo, hindi nabanggit. Pero ano po yung hamon sa atin dito? Ano yung hamon sa atin dito? Bilang aplikasyon, 1, 2, 3, go. Gawin mo lang ng tapat ang iyong tungkulin, kahit sa palagay mo ay hindi ito napapahalagahan ng iba. Dahil tiyak na pinahahalagahan ito ng Diyos. Hindi man po nabanggit ng pangalan ng bata doon sa tatlong gospels. Pero ano po yung hamon dito? Sinigurado ng Diyos. Yes, hindi ka namin kilala kung sino kang bata ka. Hindi ka nabanggit ng tatlo. Pero yung ginawa mo sa lahat ng gospel, lilitaw yan. At sapat na yon. Yun po ay palatandaan, pagpapakita ng Diyos that God honored the small deed na ginawa ng bata. At marami hong pagkakataon sa buhay natin, minsan hindi ka napapansin, hindi ka nasasabihan, ang galing mo naman, ang sipag mo naman, ang pogi mo naman, ang ganda mo naman, mga ganyan. Yun naman, ay physical naman yon. Yung mga ginagawa natin minsan, di ba? Ginagawa natin para sa Panginoon, minsan hindi ho napapansin. Pero tatandaan po natin, meron pong Diyos na nakakakita ng ginagawa mo, kahit gaano po kasimple yung mga bagay na iyan. For example, lamang po sa church, sa konteksto ng church, maaring ikaw ay tagalinis ng church. Ako po, nagsimula po ako, tagalinis ng church eh. Pero wala akong masama dyan. Kahit dumampot ka ng mababaho dyan, maglinis ka ng CR, wala akong nakakakita dyan. Ngayon, may CCTV na tayo eh, no? Ay, may naglilinis, ang dami nila naglilinis. Isang araw, ang dami nagtatabas ng ano eh. Pero ito po yung mga commonly na hindi ho natin napapansin. Kaya ho tayo komportable, nakikita natin yung lugar natin malinis. Kahit tayo naman, minsan-minsan, ang hilig natin mag-iwan ng kalat. Wala po tayo mag-iwan ng kalat, ano? Maging disiplinado po tayo, may basurahan na nga tayo eh. But nevertheless, ang point po natin, lagi, hindi sila nakikita sa stage. Hindi sila nababate sa stage. Pero yung mga bagay na ginagawa nila, nakikita ng Diyos yan. At tayo nagpapasalamat sa mga naglilinis ng ating church. Pinapanatili nilang malinis. Diba yung mga tagaluto natin, pag may event tayo, na sinasabi nating Marta, pero mga Martang nagmamahal sa Panginoon yan.
Tayo, kain na lang tayo ng kain. Minsan magre-reklamo pa tayo, ang alat naman nito. Sino ba nagluto nito? Tapos katabi mo lang pala, no? Ingat-ingat din sa bibig, ano? Dahil yung mga nagpapagod yan, minsan po gumagastos sila ng sarili nilang LPG sa bahay. Pero ang point po dito, minsan pag may mga event, yung nakikita lang natin, yung mga nagsasalita sa, yung mga tumutugtog, yung mga speakers natin, pero ikaw busog na busog ka kasi mayroong naghahanda ng pagkain. Pero hindi sila masyadong na-appreciate. Tapos ito pa, di ba, nung unang panahon, yung mga tech natin, salamat sa ating tech. Sila ay nagtatago na, di ba? Tapos pagka nagahang yung computer, ano gagawin nyo? Lahat kayo titingin sa likod. Para kasalanan pa nila. Kasalanan po ng ng computer nung unang panahon kasi mahina po yung natin, computer natin. Kaya gawin po natin palakasin pa para hindi maghahang. Yan lamang po ilan sa mga halimbawa sa konteksto ng church. Pero meron pang mga ibang bagay na nalabas sa church. For example po, yung pagtulong. 'Di ba? Yung mga simpleng pagtulong na wala akong nakakakita na hindi ina-announce naman sa church yan. Personal mong karanasan. Ang pagdadampot mo ng basura, na lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, para sa karangalan ng Panginoon, wala mang pong nakakakita, wala mang bumabati, wala mang nag-a-appreciate sa'yo, tatandaan po natin kahit gaano kaliit yan, nakikita po ng Panginoong Diyos. Tulad po dito sa ginawa ng batang ito na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. At pangalawang bagay po na matututunan natin dito sa ginawa ng bata, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Kaunti man ang kaya mong ibahagi, kapag ito'y taos-puso at buong ibinigay, kayang paramihin ito ng Diyos. Napakaliit lamang po ng binigay ng bata. 5 tinapay, 2 isda para sa 5,000 lalaki. Siguro kung ikaw yung kung ikaw siguro yung, di ko alam, di kasi kinuwento rito kung ano yung naging reaction. Pero usually, di ba, usually common response nating mga Pilipino, ano yan? Nagbigay ka pa. Minsan, di ba imbis na magpasalamat tayo kasi alam natin na imposible na magkasya. Minsan naaalas ka pa natin yung nagbigay. Nagbigay ka pa, 5 tinapay. Tingnan mo, ilang kami dito? 30 kami rito. Sana hindi mo nalang binigay yan. Di ba, nakakarinig kayo ng ganyan, di ba? Na parang ikaw na nga nagbigay, kasalanan mo pa. Ikaw pa masama. Yun lang yung kaya mo. Pero ito po yung tandaan po natin, sa Panginoon po, walang malaki, walang maliit. Pero ito po yung mahalaga. Unang-una po, taos-puso. Pangalawa, itong keyword, buo. Kasi kung makikita natin, 'di ba, sa Acts chapter 5, yung nag-offer sila kay yung mag-asawa na binigay nila yung ari-arian, sabi nila buong-buo to. Wala namang problema sana kung aminin mo kalahati lang 'yan. Ang problema sabi nila buo eh. At dito pumapasok din even yun. Kasi baka sabihin natin, yung tithes ko, ito, taos-puso naman to, pero 5% lang yung kaya ko. No, pag sinabi natin, pagsamahin natin yung taos at buo. Whether that is tithes, offering, or ano man yung kaya nating ibigay sa Panginoon, na kailangan buo. Kasi kaya pong paramihin ng Panginoong Diyos yan. Again, alam na natin ito. Sabi dito, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao sa kanila. May kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. So yun po yung mga kumain. Di ko alam kung umulit pa sila. Kahapon may kinainan kami. Anli, sarap, Korean. Sabi ko, hindi ako, mahilig ako mag-critic ng pagkain, pero nasarapan ako. Yun nga lang, hindi masarap sa bulsa yun, pagka ako. Pero masarap talaga siya, Anli, Korean. Siguro dito mga to, bakit kaya lalaki, no? Ba't hindi kaya binanggit yung Siguro dahil yung mga malalakas kumain, no? Special mention. Ng mga lalaking to, construction Construction bread siguro yung mga kinakain nito. Tapos sabi dito sa verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo, gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Walang nakakaalam kung paano eksaktong ginawa ito. Ang dami iba't ibang version kung papanoorin natin ng mga movies. Meron nag-pray, pagbaba, dumami na. Meron mga nagsasabi, nilagay sa iba't ibang mga basket, tapos dumami na habang hindi na uubos. Parang bottomless yung bottomless tinapay, bottomless rice.
ay yung isda. Di natin alam kung paano yung eksaktong nangyari ito. Pero just imagine yung pagod nito. Kung itong mga tao na ito ay 20,000 lahat, ilang oras kaya sila nagbahagi ng pagkain? Pagod na pagod siguro dito yung mga apostol, ano? Pagod na pagod yung mga disipulo. At yun yung sakripisyo minsan, di ba? Yung pagod na pagod ka sa pagluluto, tapos nag-serve ka pa ng pagkain, busog na lahat, tapos ikaw huli kang kakain. Kaya, wag ho tayo magrereklamo sa mga tagaluto natin. Lagi ho silang, una silang, madaling araw sila gumigising, tapos huli rin silang kakain. Ewan ko lang, huli ba kumakain o baka nauuna? Na syempre, titikman muna nila kung masarap eh. Pero yun nga, yung point dito. Gaano po kaliit, gaano mang kaliit yung kaya nating ibigay, basta ito po yung taos puso at buo nating ibinigay. Naniniwala ako, yung binigay ng bata rito, ito na yung supply niya talaga, 5 tinapay at 2 isda. Siguro yung bata pwede niya sabihin, meron ako ditong 10 tinapay, bibigay ko lang 7. Meron akong 5 isda rito, bibigay ko lang 2. Diba? Kung masama ka mag-isip, pwede mong sabihin yun. Pero ako naniniwala ako, lahat ng pagkain ng bata ay binigay niya. Usually, diba, pag magbibigay tayo, magre-reserve tayo para sa sarili natin eh. Pero ito yung sinasabi ni Lord Jesus Christ. Hayaan mong lumapit sa akin ng mga bata. And ito yung isang bagay na dapat nating tularan. Buo at taos-pusong ibinigay ng bata yung supply na meron na dapat ay para sa kanya. Pwede niyang sabihin bahala kayo dyan, ang dami-dami yung tao, hindi kayo nagbaon ng pagkain, pero ibinigay niya pa rin. That's something na kailangan po nating tularan. Kaya bilang application, 1, 2, 3, go. Ibigay mo ng taos-puso at buong buo ang iyong kaloob sa Diyos dahil kaya niyang paramihin ang iyong ibinigay para sa kanyang gawain. Maging tapat po tayo kung ano po yung commitment natin sa ating mga pledges, sa ating tithes and offering, or ano man pagtulong na ginagawa natin. Lalong-lalo na kung para po sa gawain ng Panginoon, kaya niya pong paramihin yan. Halimbawa na lamang po, hindi po tayo magsasawa na magpaalala dito po sa church na ito, itong building natin. Maliit lamang po yung porsyento na ibinibigay natin. Tama ba? At kung pagsamasamahin pa natin yung mga ipinagkaloob natin, I think it's either less or more or less 50% lamang po tayong mga kapamuso. The rest po galing na sa labas yung tulong. Pero ito po yung maganda eh. Wala po sa laki, sa liit, basta galing sa puso at buo mong ibinigay yung nararapat para sa Panginoon. At pag nakita ng Panginoong Diyos, wow, ang galing nito ah. Wala hong imposible sa Panginoong Diyos. Kaya wag ho tayong matakot magbigay para sa gawain ng Panginoon. Hindi man tayo kayang suklian ng kapwa natin, hindi man tayo kayang suklian kahit nung yung lahat ng, hindi man kaya tapatan ng church, yung naibigay ninyo, kaya pong ibigay at kaya pang sobrahan ng Panginoon. Basta para sa pusa Kanya ay ginawa. At pangatlo po, pinakahuli, 1, 2, 3, go! Sa iyong pagiging bukas palad ay marami ang napapagpala at napaparangalan din natin ang ating Diyos. Ang dami ho na pagpala. Tingnan natin Sabi dito sa verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Yun ang mahalaga. Pwede ka kasi nakakain pero hindi ka busog eh. Diba? Minsan nga, may naririnig pa ako, kulang yung kulang yung kanin Kaya minsan yung church, diba, nagpo-provide, meron ka ng ulam tsaka kanin. Yung church ngayon, eto mga to, magugutom to. Magluluto pa ng isang malaking rice cooker. Pero ito talaga, sinigurado, tama rin naman pala ginagawa ng church, dapat busog din. Kaya pasalamat tayo, na tayo busog pag may mga gawain. Pag hindi mabusog, pasalamat pa rin, okay? Kung ano po yung nakahain. So, pero ito, makikita natin dito, satisfied lahat. Nawala na yung gutom mo, nabusog ka pa. Di ko alam, baka meron pa sila extra dito, para kang di ba? Yung para kang mang-inasal. Peter, I need more. Di ba? Tapos lalagyan mo ng isda, tinapay. And then, so marami hong napagpala. Sa 5 tinapay, 2 isda, hindi lamang bata ang nakakain, hindi lamang bata ang nabusog, o kung sino man yung kasama niya ng magulang. Kudos din doon sa magulang niya. Marahil yung magulang niya is pumayag din na ibigay yon. Diba? O sige anak, ibigay mo na yan. Di natin alam, pero
It's just idea na, syempre yung bata susunod niya sa magulang niya eh. Maaring yung magulang meron ding ginawa, pero hindi nabanggit. So, ang daming mga detalye na pwede nating pag-isipan ng mas malalim pa. Pero yung ginawa talaga ay talagang napakaganda nung ginawa. And then ito po yung verse 12. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. So makikita po natin yung idea dito, no? Ayaw po ng Panginoong Diyos yung nagsasayang. Pakitapik nga yung katabi mo. Sabi mo, huwag kang magsasayang, ha? Minsan nakikita natin, di ba yung ang daming tira-tira. O sige, hindi na lang pagkain. Minsan nagsasayang tayo ng kuryente. Minsan nag-check ako dito, ba't may electric pa nakabukas dito? Ayaw ni Lord. Sabi mo, ayaw ni Lord, nagsasayang. Yan. Minsan pupunta ako dito, ba't nakabukas pa yung water dispenser? Ba't hindi pinatay? Ayaw ni Lord na nagsasayang. Oy, sila tumatawa. Hindi kayo sinasabi ko, ha? So, makikita natin dito si Lord, ayaw niya rin na sasayangin natin yung mga provision na ibinibigay niya sa atin. Kapag hindi natin nagagamit o yung mga sobra-sobra na yan na hindi natin nagagamit at pinapabayaan natin, hindi tayo nagiging mabuting katiwala. Kaya sabi nga dito, no? Yan, no? So, ganoon nga ang ginawa nila. So, talagang tinipon nila yung mga sobra. At nakaupo sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Wow! Ito ang hindi ko naaral. Ano ba yung kaing? Ang lalim ng Tagalog, ha? Ito ba yung basket ba yun? Malaking basket. Ang lalim kasi ng Tagalog. Ngayon ko lang na-realize, kaing pala ang tawag doon. So, 5 tinapay, pero grabe, 12 baskets ang sumobra. So, makikita natin dito, God can multiply. Nagbigay ka napagpala mo na yung kapwa mo, naparangalan mo pa ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, ano po yung matututunan natin dito sa ginawang pagiging bukas palad ng bata bilang application natin? Gagawin natin. 1, 2, 3, go. Tumulong sa nangangailangan upang sila ay mapagpala at ikaw din naman ay pagpapalain ng Diyos. Nakita nung bata, dahil nangailangan naghanap si Lord Jesus Christ at naghanap marahil ng kanyang mga apostol at mga disipulo. Pero yung bata hindi nag-atubili na mag-volunteer. Jesus! Or kung sino man yung nakausap niya, Peter, Matthew, kung sino, hindi binanggit eh. Felipe, hindi binanggit. Pero just imagine yung story. Baka itinaas niya, meron ako dito 5 tinapay, meron ako 2 isda rito. Hindi nag-atubili na tumulong. At pinakitaan naman tayo ng Panginoong Diyos dito na si Lord kaya niyang gumawa ng himala. Pero, yung dapat nating makita pa dito, na ikaw ay pwede kang gamitin ng Diyos, maging instrumento ng Diyos sa paggawa ng kanyang himala. Di ba mas masarap yun? Anong mas masarap? Yung tagakain ka ng himala o yung ikaw ginamit ng Diyos sa himala? O baka gusto nyo tagakain lang? Ha? Di ba mas masarap yun? Nakakain ka na, ikaw pa mismo ang ginamit ng Diyos sa himala. At napakaliit lamang nun. 5 tinapay. Again, ulit-ulitin natin. 5 tinapay, 2 isda. Pero yung batang ito, doon mula sa kanyang ginawa, nagkaroon ng himala. Mga kapamuso, huwag po nating maliitin yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Gaano man kaliit ito, basta buong tapat, buong buo natin ibinigay ang nararapat para sa Panginoon, wala hong malaking maliit na halaga or anuman yung kahit yung malaki o maliit na ginawa, lahat po yan ay nakikita ng Panginoong Diyos at lahat yan ay pwedeng pagsimulan ng kanyang himala. Kaya nga po, no, so ano ba yung next natin dito? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So makikita natin yung idea dito. Pinagpapala ng Lord ang mga matulungin para may matulungan pa sila. And take note, kung titingnan natin ng konteksto dito, mga taga-Macedonia, yung nagpupumilit. Mga mahihirap po yung mga taga-Macedonia, pero sabi nila kay Pablo, hayaan nyo kami tumulong sa mga taga-Corinto.
pinapamukha ni Pablo dito. Nakita mo sila, itong mga to. Oh. Naghihirap yan, mahirap yung lugar na yan. Kumbaga sa panahon natin na ngayon, pwede natin sabihin, third world country. Pero nagpupumilit yung mga Kristiyano sa Macedonia na, hayaan mo kaming tumulong. Tapos sabi dito, sa verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. At dito po sa last po, may papanood po akong video sa inyo. Ito po ay story po sa Mizoram, India, na nagsimula pa ito noong 1910. Actually, maraming video nito na mahaba, pero pinili natin yung maiksi lang. Maiksing video lang po ito na matututunan natin kung paano ang isang lugar sa India, napakahirap po nila. Take note, 1910 po ito nagsimula. Until now, nangyayari hanggang dumami na po yung mga Kristiyano. Kung paano po noong 1910, ang mga maliit na bilang ng Kristiyano, pinagpala sila ng Diyos sa pamamagitan po ng handful of rice. So, tingnan natin yung video. There are many ways of serving the Lord. Some people do great things. Some people are good preachers. Some people contribute lots and lots of money. But when we talk about this handful of rice, it is very humble. The service is done in the corner of the kitchen that nobody sees. But God knows. God bless. Bufai Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal and later gather it and offer to the church. Sa kanilang lingwahe. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. The handful of rice ministry started in Mizoram in 1910. This concept of Bufai Tham became so popular throughout Mizoram over the years that giving was not limited to some individuals. The whole of Mizoram, rich or poor, young or old, everybody contributed to it. It is something which my mother has taught all of us right from when we were very young. And I feel like Bufai Tham is a piece of Christian service that anyone can do it. People started to give more and in creative ways. Rice, vegetables, firewood and other produce, and also cash besides their regular tithes to the church. The churches in Mizoram are now self-sufficient. In 1914, the money received from the sale of handful of rice was rupees 80. That is $1.5 US. In the year 2009 and 2010, we raised money, $1.5 million US from handful of rice offering. We don't receive any outside funding. All the money we receive is raised within ourselves. Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. We can support 1,800 mission workers, and in the meantime we can also send overseas missionaries. There have been times when some churches have thought that we need to get blessings from God, and the attitude has been, what can we get when we become part of the church? But here the handful of rice offering inspires us that God has called us to share what we have with God for God's ministry. We Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day. Alam niyo po ngayon, dun sa lugar ng Mizoram, probinsya nila,
Sa ngayon po, no, tinataya 85 to 90% na ang mga Christian population doon sa Northeast India. Nagsimula po dito sila sa buffet tam or handful of rice. Ano po yung ginagawa nila? Yung mga miyembro po ng church, kakaunti lamang sila dito. Kukuha lang sila, kukurot sila, handful of rice, dadalhin nila sa church yon araw-araw. Tapos yung maiipon, ibibenta nila. Sa pamamagitan ng ginagawa nila, napoprovide yung pangangailangan ng church. At hanggang sa lumaki na po. Pero ito pa po yung hamon dito. Ano yung ginawa nila sa pera? Hindi sila nag-focus lang sa loob. Sa pamamagitan po ng mga nabibenta nila, na ibibigay nila sa bunga nito, nagkaroon ng nagpapadala sila ng mga misyonaryo. Sila po yung isa sa India, yung mga talagang masipag magpadala ng missions. Pangalawa po, makikita natin sa community nila, ang dami nila pinatayong bahay, may mga naging scholar sila. Ito po hamon po sa atin sa church. Mahalaga po, di ba, may mga budgeting tayo sa mga departments natin. Pero ito po yung hamon sa atin. Magbukas palad po tayo sa labas ng church. Kung mananatili ho tayong tikom, yung kamay natin, church, paano po ibubuhos ng Diyos yung pagpapala? Marami pong istorya nito sa Mizoram, India. Mula 1910 until now, yumaman yung lugar nila dahil sa mga unselfish Christians. Alam po, marami ho tayong gastos at salamat sa Panginoon, itong pangarap natin natupad na yung church building na matagal nating pinapanalangin. But church, it's time na lumabas naman tayo. Ibahagi naman natin yung pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin na hindi na lamang po para sa atin. Kaya nakakatuwa po sa ating community outreach. May mga pinapamigay po tayo dun eh. Salamat sa Lord kasi merong nagpo-provide. Merong nag-provide na hindi ho natin kasama sa church. Yun po yung kinukuhanan natin ng budget. Pero hamon po sa church. Dapat meron din ho tayo. Dapat willing din po tayong maglabas. Na hindi lamang po tayo yung makikinabang ng mga tithes and offerings natin. Yung sa ibang churches, di ba, kumukuha sila ng mga scholars. Minsan may mga provision pa nga ng Pero gagawin natin yan hindi in the name of membership because we want to bless people. Because we want to honor the name of God. Ito po'y hamon sa atin mga kapamuso and as a church. Maging bukas palad po tayo tulad ng ginawa nung batang ito. 5 tinapay, 2 isda as a church and as an individual Christian. Dahil ang Panginoong Diyos po natin, hindi siya magkukulang. At ito pong paalala ito sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo and I call all the singers. Ang Diyos po natin ay hindi ho magkukulang. Lahat po ng ibinibigay natin sa Kanya, hindi po pikit ang mata ng Diyos. God can bless us. Yung pagiging bukas palad natin, pagbubungahin ng Panginoong Diyos.